Mga programa ng Department of National Defense ang ilan sa sinuri sa nangyaring budget hearing sa Kamara ngayong araw. Makausap natin si Earl Tobias sa linya ng telepono para sa detalye. Earl? Yes, Greg, sa pagsalangan ng proposed 324 billion peso budget ng Department of Defense para sa 2027, nausisa ang mga hakbang kontra sa mga propaganda ng China. Unang-unang natanong kay Defense Secretary Gibo Teodoro kung may namomonitor ba silang mga elected Filipino officials na tumutulong pa sa paglutang ng propaganda ng China trolls. The statements speak for themselves. I believe, there are some, undeniably. I'd like to point out, too, that the Chinese embassy website itself is not a diplomatic website anymore, but it is already a propaganda institution. Greg, naitarong na rin tuloy sa kalihim kung may impormasyon ba sila tungkol sa ilang mga umano'y elected officials din na tumutulong sa propaganda ng China sa West Philippine Sea kapalit ng umano'y financial support. We have some ground to perhaps suspect it, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. Greg, nakikipag-cooperate na niya ang Defense Department sa law enforcement agencies para matumbok ang impormasyon dyan, pero hanggang doon lang muna ang kaya nilang gawin at kayang ilahad sa publiko. Pero Greg, kung ang usaping budget naman sa pagprotekta sa West Philippine Sea ang uusisain, aminado si Secretary Teodoro na kakapusin ang kasulukuyan nilang proposed budget, lalo na't kailangang makapagpatayo ng mga base para lalong mabantayan ang West Philippine Sea. Tatlong strategic passage po yan binabantayan. Yung Verde Island Passage, of course, yung Batanes Channel, Babuyan Channel, Verde Island Passage, at saka yung Surigao Strait Passage, at saka yung Sulusi na passage, no? Yun po ang major transit point. Ang pagkondena ng kalihim dito sa propaganda ng China na pag-aangkin sa Batanes. Kinaklaro niya na walang kahit na anong dapat paniwalaan sa mga ganyang klaseng propaganda. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.